Magandang araw po sa inyong lahat at lalo't higit sa ating gurong tagapagturo, Miss Rosemary Dolindo. Magandang araw! Ako po si Rhea Limpioy from BSED Filipino at kasama ko po sa talakayang ito si Miss Carla Aguiflor. At ngayon ay tatalakayin natin ng iba't ibang uri ng teoryang pampanitikan, ang kanilang kasaysayan at katangian. Ngunit bago ang lahat, ano nga ba ang teoryang pampanitikan? Ang teoryang pampanitikan ay isang paraan ng pagsusuri at pag-unawa sa mga akdang pampanitikan. Ito ay naglalayong maintindihan at ipahayag ang mga kahulugan, konsepto at mga ideya kabilang ang layunin ng may akda sa pagsulat at layunin ng tekstong panitikan na ating binabasa. Ang teoryang pampanitikan din ay ang sistematikong pag-aaral ng panitikan at ang mga paraan sa pag-aaral ng panitikan. Narito ang iba't ibang uri ng teoryang pampanitikan. Una, teoryang historikal. Ang teoryang historikal ay isang paraan ng pagsusuri at pag-unawa sa mga akdang pampanitikan batay sa konteksto ng kasaysayan. Ito ay nagbibigay diin sa mga kaganapan, paniniwala at mga ideyang buhay sa isang partikular na panahon at lugar na kung saan ito nailathala. Sabi din dito, layunin nitong maintindihan ang mga akda sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga historikal na konteksto nito, tulad ng mga kaganapang pangkasaysayan, paniniwala at mga ideyang buhay sa panahong iyon. Narito naman ang halimbawa ng teoryang historikal, ang Noli Me Tangere, El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Ang nobela ay nailathala noong 1887 sa panahon ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Ang pag-aaral ay maaaring tumuon sa mga kaganapang pangkasaysayan na nangyari sa panahong iyon, tulad ng mga kilusan ng pagbabago at mga reforma. Ikalawa ay ang teoryang biograpikal. Ang teoryang biograpikal ay isang paraan ng pagsusuri at pag-unawa sa mga akdang pampanitikan sa pamamagitan ng pag-aaral sa buhay at mga karanasan ng may akda. Ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng biografiya ng may akda sa pag-unawa ng kanilang mga akda. Ang halimbawa naman ng teoryang biograpikal ay ang kwento na may pinamagatang Utos ng Hari ni Jun Cruz Reyes. Ang akda ni Jun Cruz Reyes na Utos ng Hari ay umiikot sa istorya ng isang mag-aaral na nagngangalang Jojo. Ito ay nakatuon sa kanyang mga karanasan, kaisipan at saloobin bilang isang estudyante. Ang ikatlo naman ay ang teoryang sosyolohikal. Ang teoryang sosyolohikal ay isang paraan ng pagsusuri at pag-unawa sa mga akdang pampanitikan sa pamamagitan ng pag-aaral sa lipunan at kultura ng may akda at ng akda mismo. Ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng lipunan at kultura sa pag-unawa sa mga akda at sa kanilang mga elemento tulad ng mga tauhan, tema at istruktura. Ang halimbawa naman ng teoryang sosyolohikal ay ang Tataselo ni Rogelio Sicat. Ang Tataselo ay isang akdang pampanitikan na isinulat ni Rogelio Sicat. Ito ay nagpapakita ng kalagayan ng lipunan sa Pilipinas sa ika-20 siglo at ang epekto nito sa buhay ng mga tauhan, kabilang ang kahirapan, korupsyon at mga problema sa politika. Ikaapat naman na yung teoryang klasismo. Ang klasisismo o klasismo ay isa sa teoryang pampanitikan na nagmula sa Gresya o Greek. Sinasabi rito na kaisipan muna kaysa sa damdamin. Ayon din sa teoryang ito, mas higit na pinapahalagahan ng kaisipan kaysa sa damdamin. Ito ay kasalungat ng teoryang romantisismo. Ang layunin ng panitikan ay maglahad ng mga pangyayaring payak ukol sa pagkakaiba ng estado sa buhay ng dalawang nag-iibigan. Halimbawa naman ng teoryang klasismo ay ang Florante at Laura ni Francisco Baltazar. Ang Florante at Laura ay maaaring suriin sa perspektibong sosyolohikal dahil ang akda ay nagpapakita ng lipunan at kultura sa kaharian ng Albania. Ang akda ay nagbibigay diin din sa mga relasyon ng mga tauhan at sa kanilang mga papel sa lipunan.
Ikalima ay ang teoryang romantisismo. Ito ay makikita sa mga akdang tumatalakay sa mga paksang pag-ibig, mga awit at kurido na ang pinakapaksa ay buhay-buhay ng mga prinsesa at prinsipe. Layunin ng teoryang ito na ipamalas ang iba't ibang paraan ng tao o sumasagisag sa tao sa pang-aalay ng kanilang pag-ibig sa kapwa, bansa at mundong kinalakihan. Ito naman ang halimbawa ng teoryang romantisismo. Sa Tabi ng Dagat ni Ildefonso Santos, ang akdang Sa Tabi ng Dagat ay isang uri ng tula. Ito ay tumatalakay sa buhay ng tao, pati na rin sa pag-ibig. Naipakita rin sa akdang ito ang kahalagahan ng pag-ibig at tungkol ito sa dalawang taong nag-iibigan na kung saan ginamit nila ang kalikasan sa pagpapahayag nito. Ika-anim ay ang teoryang realismo. Ang teorya ng realismo ay tumatalakay sa katotohanan sa lipunan. Karaniwan itong pinapaksa ang kalagayan na nangyayari sa lipunan tulad ng korupsyon, katiwalian, kahirapan at diskriminasyon. Nagpapahayag ito ng pagtanggap sa katotohanan o realidad ng buhay. Ang layunin ng panitikan na ito ay ipakita ang mga karanasan at nasaksihan ng may akda sa kanyang lipunan sa makatotohanang pamamaraan. Narito naman ang halimbawa ng teoryang realismo, ang Ambo ni Wilfredo Vertusio. Ito ay tumatalakay sa katiwalian na siyang dahilan ng paghihirap ng maraming mamamayan. Sinasalamin nito ang kawalang pakialam ng mga opisyales na walang ibang inatupag kung hindi ang magkamal ng salaping nagmumula sa paghihirap ng mga taong ang nais lamang ay maibigay ang pangunahing pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang kasunod ng mga teoryang pampanitikan ay ipagpapatuloy na ni Carla Aguiflor. Once again, my name is Rayalyn Pioy. Salamat sa pakikinig. Paalam! Ang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa iyo, Ma'am Rosemary Dolindo. Ako nga po pala si Carla Aguiflor from BESED Filipino 2C at ang aming pong iulat ay tungkol sa iba't ibang uri ng teoryang pampanitikan, kasaysayan at katangian. Teoryang feminismo. Ang teoryang feminismo ay nagbibigay din sa pagkapantay-pantay ng mga kasarian sa lipunan at sakda. Layunin nito na magpakilala ng makalakasan at kakayahang pambabae at iangat ang pagtingin ng lipunan sa mga kababaihan. Ito rin ay nagbibigay din sa mga isyu sa kababaihan tulad ng karahasan, diskriminasyon at mga problema sa lipunan. Ang feminismo ay lumitaw mula sa mga feministang kilusan at lumalayong maunawaan ang pinagmulan ng hindi pagkapantay-pantay ng kasarian. Ang teoryang feminismo o feminism ay tumutukoy sa prinsipyo o paniniwala na dapat maging pantay ang mga babae at lalaki sa karapatang sosyal, gaya na lang sa ekonomiya at politika. Halimbawa ng teoryang feminismo ay ang The Yellow Paper ni Charlotte Gilman. Sa kwentong ito, ang pangunahing tauhan ay isang babaeng naghirap sa isang mental na sakit at kung saan siya ay pinagkatiwala sa isang silid na may dilaw na pahayagan. Sa kwento, ang pahayagan ay nagiging simbolo ng kanyang kalagayan at ng kanyang pakiramdam ng pagkakulong at pagkakalubog sa lipunan. Ang pangwalo po ay ang teoryang Marxismo, isang teoryang pampanitika na nagpapakita ng tunggalian ng mayaman at mahirap, mahina at malakas, makapangyarihan at tabi. Ang layuning teoryang ito ay pakita ng mga tao sumasagisag sa tao sa may sariling kakayahan na umangat buhat sa pagdurusang dulot ng pang-ekonomiyang kahirapan at suliraning panlipunan at pampolitika. Ang mga paraan ng pag-ahon mula sa kalugmukan sa akda ay nagsisilbing modelo para sa mambabasa. Teoryang Marxismo ay isang malawak na teoryang sosyal at pang-ekonomiya na binubuo ni Karl Marx at Friedrich Engels. Ito ay naglalayong maunawaan at pag-aralan ng lipunang pandaigdigan, kapitalista at mga problema. At ang teoryang ito ay nakatuon sa ugnayan ng produksyon, kapangyarihan at uri ng lipunan. Ang teoryang Marxismo ay nagsimula sa filosofiya ng pagtingin sa tao, teorya ng kasaysayang pampolitika, pang-ekonomiyang program at pagsasamantala sa mga ng manggagawa. Ang halimbawa ng teoryang Marxismo ay ang kadenang ginto ng ABS-CBN series.
Ang Kadenang Ginto ay isang teleserye na nagbibigay din sa mga isyu sa lipunan at sa mga kababaihan. Ito ay isang mahalagang teleserye sa Pilipinas na nagbigay din sa mga tema tulad ng pamilya, relasyon at pag-ibig. Ang kasunod po ay Yuryang Post-Colonial. Ang post-colonial ay isang mahalagang paraan ng pagsusuri at pag-unawa ng mga akdang pampanitikan na nagbibigay din sa mga tema at isyu na may kinalaman sa kolonyalismo at sa mga epekto nito sa lipunan at kultura. Ito ay pumupunto sa kung ano ang kalagayan ng sinakop ng bansa matapos ang kolonyalismo. Ang post-colonial ay ang pagkaroon ng pananakop ng isang bayan. Ito ay yung epekto ng imperialismo sa ating mahal na bansa. Pag nasakop ang isang bayan, ang mga sistema ng kolonisador ay tumatalsik. At ang halimbawa naman nito ay ang Orientalism ni Edward Said. Ang Orientalism ay isang akdang kritikal na nagbibigay din sa mga epekto ng kolonyalismo sa kultura at sa mga relasyon sa pagitan ng silangan at kanluran. Ang kolonyalismo ay nagkakaroon ng malaking epekto sa mga lipunan sa silangan at kung saan ang mga kultura at mga tradisyon ay nawasak o binago. At ang kasunod po ay Yuryang Modernismo. Ito ay modernism o makabagong pananaw na may radikal na pagkakaiba sa mga naisulat na hindi magiging larawan lamang ng realidad ang sining kundi ng bisyon ng mundo. Ang modernismo ay isang mahalagang kilusang panitikan at sining nagbibigay diin sa mga bagay na moderno at mga pagbabago sa lipunan at kultura. Ito ay nagkaroon ng malaking epekto sa mga sumunod na larangan at nagpatuloy sa ika-20 siglo. Ito rin ay tumutukoy sa isang paghimagsik sa tradisyon, reliyon, kaugalian at paniniwala. Nagsasaka daw nagpapadama din ito upang magkaroon ng puwang ang pagbabago. Ang kasaysayan naman nito ay nalikha ng mga kababatang manunulat. Ang katawagang modern ay isang nangangahulugan ng paggamit ng mga makabagong pamamaraan o teknik sa pagkatao sa mga technology. Ang halimbawa ng teoryang modernismo ay The Wasteland, T.S. ni Eliot. Ito ay isang mahabang tula na naghahati sa 5 bahagi na naglalaman ng mga pangungusap, mga talata at mga sanggunian sa iba't ibang wika at kultura. Ang akda ay nagbibigay diin sa mga tema ng modernismo tulad ng alienasyon, pagkawala ng identidad, at paghahanap ng kahulugan sa isang mundo na nagbabago. At ang kasunod po ay ang teoryang post-modernisasyon. Ang teoryang ito ay isang kilusang panitikan at sining nagsimula sa ika-20 siglo. Ito ay nagbibigay din sa mga tema ng postmodern tulad ng kritika ng modernismo, pagtanggi sa mga tradisyonal na anyo at estilo, at pagka-eksperimento sa mga bagay na bago. Mas masayang basahin dahil nauugnay sa totoong buhay at naiintindihan agad ng isang basa lang. Mas nagbibigay aliw dahil sa mga katangian nitong straightforward. Ang postmodernization ay isa sa pinakamalawak na kaunlaran ng teoryang kritikal. Ito ay nagsimula noong ika-20 ng siglo. At ang halimbawa nito ay ang Ulysses ni James Joyce, isang nobelang Irlandes na inilathala noong taong 1922. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinakamahalagang akda ng modernismo sa panitikan at isa sa mga pinaka-impluensyang nobela ng ika-12 siglo. Ang nobela ay nagtanggi sa tradisyon sa estilo ng pagsulat. Kasunod po ay ang teoryang queer theory. Ang teoryang queer ay isang paraan ng pagsusuri at pag-unawa sa mga isyu ng kasarian, sexualidad at identidad. Nagmula ito sa mga pag-aaral ng mga issue ng LGBTQ at naglalayong bigyang kahulugan at bigyang pansin ng mga karanasan at perspektibong queer. Dito sa teoryang ito, sinasabi na iniaangat at pagpantayin sa paningin sa lipunan ng mga homosexual o sinasabi nating LGBTQ. Ang teoryang ito ay nakatuon sa mga nasa ika-3 kasarian. Ito ay umusbong noong dekada 90s at ito rin ay hango sa teoryang feminismo. At ang halimbawa nito ay ang Orosa na Kapil Malate ni Louis Marr. Ang nobela ay sumusunod sa buhay ni David, batang lalaki na lumaki sa Orosa at Napkil Street sa Malate, Maynila.
Ang kwento ay naglalayong ipakita ang mga karanasan ng mga taong nakatira sa lugar na ito, ang mga pagkaiba-iba ng mga kultura at mga hamon ng buhay sa lungsod. At ang huli po ay ang teoryang hermeneutics. Ang teoryang ito ay isang paraan ng pagsusuri at pag-unawa sa teksto o metaphor. Partikular sa mga akdang pampanitikan at religyoso, nagmula ito sa pag-aaral ng mga Griegong pilosopo tulad ni Aristotle at Plato. Pag-aaral ng Biblia, hermeneutics at ginagamit sa pag-unawa sa mga teksto sa Biblia. Ito naman po ay sa teoryang ito about sa relihiyon at sa mga relihiyosong tao. At ang halimbawa po nito ay the role of metaphor ni Paul. The role of metaphor, ang takaran ng metafora ni Paul, ay isang akda na inilathala noong 1975. Ito ay isang mahalagang kontribusyon sa larangan ng pilosopo, wika at hermeneutics. Nagpapakita ng mga konsepto ng metafora at ang kanyang gamit sa wika. Yun lamang po at maraming salamat.